Ako po ay si Pedro Malavega, isang Bible worker dito po sa Mainit Church, Brooks Point, Palawan. May kasabihan po tayo na kung anong itinanim, yun yung aanihin. Halimbawa po, tumanim ka ng isang niyog. Ang niyog ay hindi agad bubunga ng isang araw, 2 araw, kundi ito ay magbibilang ng taon, 2 taon o 10 taon. Pagkalipas po ng 10 taon na aking pong paglulubalob sa sanglibutan at mga masamang paglustay ng mga kayamanan, inani ko po yung pagpapabaya ko sa aking sarili. Nagkasakit po ako ng malubha. Nang nagkasakit po ako ng malubha ay akala ko katapusan ko na. Akala ko ay iiwanan ko yung mundong ito ng mas maaga. Pero ang Diyos ay gumawa siya ng isang dakilang pag-ibig. Isang bisis na nanaginip ako na tanghaling tapat, ang aking katawang lupa ay nakahiga sa isang mataas na bundok. Habang nakatitig ako sa isang napakaputing ulap, ay nagkaroon ng isang malaking butas ang ulap na puti. At mula doon nahulog yung isang kamay na napakaganda. At sinukla yung aking buhok at mayroong tinig akong narinig na huwag kang matakot, manalig ka sa Diyos. Doon nag-umpisa na ako ay nagkaroon ng pagkakataon na ang Diyos ay hanapin, kilalanin. Nang hinanap ko siya ay aking nasumpungan sa pamamagitan ng pag-Bible study ng isang layman. Siya ay nagtatrabaho sa PAMAS. Nang ako ay nakinig ng ilang doktrina, yung aking buhay ay parang unti-unting nagkaroon ng liwanag at unti-unti akong gumaling sa aking karamdaman. Ito yung umakay sa akin papunta sa pagiging isang layman at kamanggawa sa PAMAS. Nasa 6 years na ako sa PAMAS. Naranasan kong mag-field na walang kain sa loob ng 1 linggo dahil sa gawain ng Panginoon. Pero ang lahat ng yan ay akin pong kinakatuwa sapagkat iniisip ko na ang gawain ng Panginoon ay hindi hadlang ang gutom, hindi hadlang ang pagod sapagkat ang Ebanghelyo ay ibabahagi ito ng may buong pag-ibig at buong pusong paglilingkod. Nilalakad ko minsan ang mga kalye, mga barangay nang gamit ang pananampalataya at dala-dala ang pag-asa na kung saan ay nanggaling ito sa Panginoon. So maraming trials, minsan ay pagdating mo ng isang bahay, pag-open ng pintuan at pag nakita nilang isang kamanggawa sa bayan ng Diyos ay bibiglang isarado ang pinto. Napakasakit, pero ito ay isang trials na kung saan ay mapanghamon sapagkat hindi basta-basta ang ilapit ang isang tao sa paanan ni Jesus. Sa mga pagsubok naman po sa church ay marami rin pagsubok sapagkat isang malaking hamon na maalalayan ang mga kabataan, especially mga kabataan, na mahubog ang kanilang pananampalataya na nakatuon sa ating Panginoon. At yung kanilang lakas ay hindi maibigay sa makasanglibutang bagay, kundi maibigay sa nagmamayari ng lakas na ito na nagmula ito sa Panginoon. Ang pinakapangarap ko ay sa pagbalik ni Jesus sa ikalawang pagkakataon, isa akong makatayo na mayroong kagalakan at katuwaan na tatahan sa kanyang ipinangako na langit na bayan. Sa aking pinanghawakang iglesia, dito sa iglesia ng Mainit o saan man po akong iglesia ilagay pa ng Panginoon, ang aking hangad ay habang nabubuhay, laging kilalanin ang Panginoon. Lagi nilang maparangalan sa kalakasan, sa mga salita, laging maitaas at gayon na lamang ang papuri sa Panginoon. Kaya ang lahat po ng paraan ay hinihingi ko sa Diyos. Walang gabing hindi ako lumuluha upang hingin sa Diyos ang tulong kung ano yung paraan para ma-appreciate ng mga kabataan ng member na sa paglilingkod ay hindi pwedeng aatras. Makita nila na si Jesus ay hindi umatras nang siya ay nag-iwan ng kanyang kaharian ng langit. Hanggang ang kanyang buhay ay binigay niya, hindi niya binitawan ang pagmamahal niya sa atin. Yung pangarap ko, hindi lang ako ang makapunta ng langit, hindi lang sana isa ang maidala ko sa paanan ni Jesus. Ito yung panahon na kung saan ay italaga ang pagkakataon sa ating dakilang Diyos. Sapagkat kung malapit na noon siya babalik sa panahon ng mga apostol, mas malapit na po ngayon. Maging totoo tayo sapagkat ang Diyos ay totoo magpakailanman.